Hello mga kabiyak! Ano kaya ang lulutuin ko ngayon? May idea ba kayo? Tama! Sinigang with kabiyak twist! At ayun na nga, syempre ang una natin gagawin, hugasan natin yung binili natin ng pork buto-buto. Pakukuluan natin itong pork buto-buto para lumambot. Para magkaroon ito ng lasa, nilagyan ko siya ng pamintang buo, tiniktik na bawang, sinama ko na rin ng balat kasi pandagdag lasa din ito. Tinimplahan ko rin siya ng asin. At syempre, ang dahon ng laurel. Pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot at para manuot ang lasa ng mga ingredients na nilagay natin sa pork buto-buto. Sa unang pagkulo niya, tinanggal ko pala yung mga gray stuff na lumulutang doon sa sabaw ng pork. Magdagdag kayo ng tubig kung kinakailangan. Sa case ko, dinagdagan ko siya ng tubig. Habang pinapakuluan natin ng pork buto-buto, niready ko naman ang mga iba pang ingredients at gulay na kakailanganin natin para sa sabaw ng ating pork sinigang. After ko nga palang balatan na ang gabi nangati ang aking mga kamay dahil sa dapta nito. Kaya hinugasan ko ang aking mga kamay ng asin at suka. At ayun, nawala ang pangangati nito. Ayan, ready na lahat ng mga kakailanganin ko. Gumamit pala ako dito ng pork sampalok sinigang mix. Pero pwede rin kayong gumamit dito ng pure sampalok. Pakukuluan nyo lang ito at imamash para makuha ang katas nito. So ayan, i-check na natin kung lumambot na ba ang ating pork buto-buto. Dagdagan nyo siya ng tubig kung sa palagay nyong nakukulangan na kayo sa sabaw nito. Sa case ko, dinagdagan ko siya ng tubig sapagkat hindi ko pa nakukuha ang gusto kong lambot ng pork nito. Pwede rin pala kayong gumamit ng pressure cooker ha. Tinimplahan ko na rin pala siya ng patis at itinuloy ko lang ang pagpapakulo nito. Ayan, i-check na natin kung malambot na. So, ang ginagawa ko para malaman kung lumambot na ito, tinatry ko siyang tusukin ng tinidor. Ayan, kuha ko na yung lambot. Ihahango ko na ang ating pork buto-buto sa kanyang sabaw. At ngayon naman, i-ready na natin ang sabaw ng ating pork sinigang. Kung saan tayo nagpakulo ng buto-buto nito, doon din natin ito lulutuin. Magdagdag ka lang ng panibagong tubig para madagdagan ng sabaw nito. At ilagay mo na rin ng ibang mga ingredients na hiniwa mo kanina. Sa mga gulay naman, inuna kong pakuluan ng gabi. Dahil sa mas matigas ito, nangangailangan ito ng mas mahabang pagpapakulo. Tinamplahan ko na rin siya ng asin at ng cracked pepper. Ayan, kumukulo na siya. Chinek ko muna ang gabi kung lumambot na ba ito. Saka ko sinunod ang labanos at ang okra. Habang pinapakulo ko ang sabaw ng ating pork sinigang, nagsalang na rin ako ng mantika para mamaya sa pagpiprito ng ating pork buto-buto. Samantala sa ating sabaw, nilagay ko na ang talong at siling haba.
Tinimplahan ko na rin ito ng ating sampalok sinigang mix. Tikman mo lang kung okay na ang lasa nito. Sa akin, dinagdagan ko siya ng kaunting patis at ng cracked pepper. Tikman mo ulit at kung okay na sa'yo, ipagpatuloy mo lang ang pagpapakulo nito. Samantala sa ating pork buto-buto, mainit na ang ating mantika. Ready na siyang prituhin. Pero ang ginawa ko, nilagay ko muna ang mga buto-buto sa strainer nito. Hindi ko siyang direktang nilaglag sa kumukulong mantika dahil baka umapaw ito. Pinatay ko nga pala muna ang kalan bago ko ibaba ang strainer nito sa mantika para mas safe. Saka ko ito binuksan. Ayan, napiprito na siya sa mainit na mantika. Ang bango-bango niya. Ang sarap ng amoy. Ayan. So, inangat ko lang muna siya ng bahagya at binaliktad ko ang pork, buto-buto. Para ang maluluto naman is yung kabilang side. Ulit-ulitin mo lang ang proseso hanggang sa makuha mo na ang kulay na gusto mo para sa iyong fried pork, buto-buto. Ayan, satisfied na ako sa kulay niya. Ready na to prepare! Nilagay ko na nga rin po pala ang kangkong sa sabaw ng ating pork sinigang. Pasensya na po at hindi ko na nakuhanan ng video dahil na-excite po ako sa amoy ng ating fried pork buto-buto. Ang bango-bango niya at amoy masarap. Matutuwa na naman ang aking mga pag-ibig. Ready na! Yay! Sarap! Ready na tayo kumain! Happy eating!